Good evening mga Bisaya at saka hindi mga Bisaya. So, sa video na 'to i-discuss ko yung reply ng ECI kasi nung nag-post kasi ako dito ito yung post ko na maraming nag-react na sabi ko na hindi mali ang gumamit ng grade 33 na bakal. Ang mali kung grade 40 or 60 ang nakalagay sa specs tapos grade 33 ang ginamit. So yun ang mali. Tapos parang ano kasi 'to, follow up na 'to sa original post na parang parang hindi naman sagutan. Kumbaga ano lang ng, um, different opinion lang ng ano, nung isang engineer. Tapos sabi ko kasi na hindi ibig sabihin na dahil grade 33 lang 'yan ay di na puwede gamitin. Tapos ano lang siya, mas efficient lang ang high strength. So, nung na-post ko 'to at saka 'tong pangalawa lalo na 'to, maraming nag-react. So, maraming post din si Jonas at saka meron din si Dilly Dose. So, after ito kasi January 29, ano na, paalis na kami kasi nagbakasyon. Tapos, kinabukasan nag-email ako sa ECI kasi nasa airport na kami, nag-wait na kami ng parang third flight yata namin. Pero i-ano muna natin bago ko ipakita yung ano, opinyon ng ECI. I-ano ko lang yung background dito sa naging statement ko na ano. So, ang sabi ko kasi na um, efficient lang ang ano, grade, yung high strength. Tapos, ang punto kasi ni Jonas wala na nga sa ano, hindi na daw sa wala na daw sa ASTM, sa NECP kasi nakalagay doon na at saka sa ACI na shall conform to ASTM A615 or A706. Now, sabi ko na hindi talaga i-mention ng ECI at saka NECP kasi 68 na withdraw na yung rate 33. So, ito yung um, tingnan natin yung history. So, isipin mo yung STM na ano, E15, ito yung saklaw yung grade 33, 1911 pa yan nag-umpisa. Tapos hanggang marami ng ano, iba-ibang klase, ibang ASTM, may E223, E305. Now, pag ano, ang one of the reason na um, winidraw yung ASTM E15 na saklaw yung 33 kasi um, nag 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 ano na nag-publish yung STM ito. Oh, nag-publish ang STM ng E615. Ang isa sa purpose diyan i-consolidate lahat ng ano, i-consolidate lahat um, ng ah, yung lahat ng specification na kasama na 'to lahat, grade 40, 60 at saka 75. Replacing also ang tinanggal na yung grade 33 kasi ano na siya, low strength na kasi. So, introduce na yung high strength. So, bakit ko nasabi na ano, na efficient lang yung high strength? Hindi necessarily na pag grade 33 bagsak na. Kung titingnan mo yung ano, kung titingnan mo 'to, ito, hindi 'to grade 33 pero ang ano dito sa structural magazine is ito ang title na New Trends in Reinforcing High Strength Reinforcing Bars. So, anong sabi niyan? Sabi dito, grade 60 reinforcing steel with a yield of 60,000 PSI is the most commonly used grade in North America. Pati sa atin may grade 40 at 60. So, recent advances and enable reinforcing steels of higher strengths to be commercially produced. So, ito na yung ano. So, ano ang ibig sabihin ng ano? High strength reinforcing bars. That is usually with a yield strength greater than 60. So, 80 PSI, 75. So, yun na yung ano. Now, ito yung purpose niyan. Bakit nag-introduce ng ano? Nag-introduce ng high strength.
the same logic sa grade 33, bakit pinalitan ng grade 40, 60, and 75. So ano ang benefits ng ano? Ito, ang kinumpara lang is ang grade 60 versus greater than 60 PSI, KSI. So ano ang benefits niya? Lower placement cost. Isa-isahin natin. So lower placement cost. So anong ibig sabihin niyan? Siyempre, pag high strength, um, maliit lang yung required kasi 'pag 'di ba mag-design ka, ang ano naman is ES FY. So 'pag mataas ang strength, ibig sabihin ang ES required maliit lang. So konti lang yung bakal. So kaya nga if ano siya, lower placement cost kasi konti lang yung bakal na ilalagay mo or maliliit. So maano lang siya, magaan. So madaling i-install. So yun yung ano, first niya na benefits. Now, ang pangalawa is less congestion. Siyempre, yun pa rin. ESFY pa rin. So, pag high strength, maliit yung EIs. So, sa mga joints kasi, mas critical dyan yung ano, yung, yung bakal dyan. Tapos, pag mahirap kasi na yung, lalo na sa kulong, may mga ano yan eh, may mga minimum at saka maximum area of steel. Pag lagpas mo dyan, hindi naman sa bagsak, pero maapektuhan yung parang ano niya, yung strength niya na hindi na ma-balance yung ano, yung ratio ng steel at saka ano, ng concrete. Tapos ang ano, pangatlong ano diyan is improve concrete placement. So kung tingnan mo yung ano niya, rason niya bakit kinonsider yung mag-use ng high strength reinforcing bars is yung efficiency lang, efficiency ng ano. Kaya at the end of the day, dinidesign pa rin yan. Yun yung sabi ko, yan yung point ko na dinidesign yan. So kung maliit lang yung area ang FY grade 33, uli malaki lang ang ano mo, malaki lang ang anong tawag dito, malaki ang area of steel mo na required. So maraming bakal. O, imagine kung grade 33, no? Grade 33 versus 60, so almost double. So kung halimbawa sa grade 60 kailangan mo ng 5, baka sa grade 33 gamitin mo ang magiging kailangan na bakal is baka siyam na. So, dito papasok yung maraming bakal na install, mas congested siya kasi marami. Tapos improve concrete placement and consolidation. Siyempre, kung buhos mo, ang bubuhusan mo, maraming bakal, baka magka-problema sa ano sa consolidation kasi matatrap yung ano yung mga aggregates. Isipin mo kung 5 versus siyam, siyempre kung ang placement mo is halimbawa sa beam, 'di ba? May minimum spacing kasi yan na i-satisfy mo para lulusot yung aggregates. Now, kung sobrang daming bakal, pag usually kasi pag mag-fail ka sa area ng or spacing ng bakal, 'di ba usually ang ginagawa natin is use bigger diameter, 'di ba? Instead na sa halimbawa 12 diameter ang gagamitin mo, um, kailangan mo ng salwi 20 diameter ang beam, 3 bars or 16, halimbawa 16 yan. Tapos, bagsak sa ano, number of, yung spacing. So, lakihan mo yung ano, ang diameter ng bakal or lakihan mo yung section mismo ng beam. So, yun lang naman yung mga solution. Tapos, smaller member sizes. So, siyempre, pag ano, malaki yung um, steel mo, maka ano ka, pwede ka rin mag-specify ng higher strength na concrete, tapos mas efficient siya, ano, liliit yung cross-sectional area mo required. Then, more usable space. Siyempre, yun na nga, related to sa ano, less congestion. So, ito yung benefits. So, like I said, bakit may comparison na ano, kailangan mag high strength reinforcing bars? So, yun yung isa sa mga rason bakit na inintroduce yung mga high strength. Hindi dahil ano, yung sabihin mo grade 3 wala kang makikita sa code. Siyempre wala na kasi matagal na. Matagal nang wala. So, ito yung ano, it was the first ASTM standard to specify provisions for all three of these grades of steel in one specification. So, parang kinonsolidate lang siya. So, na-withdraw yung ano,
'69. So imagine 1969, 'di ba? So, hindi pa nga ako pinanganak yan. So yun yung ano, yun yung rason. Now, ano yung opinyon ng ECI. So nag-email ako sa ECI nung January 30, nasa airport ako nito. So sabi ko, I just need clarifications regarding the use of grade 33 enforcing bars. I am aware that E15, ESTM E15 has been withdrawn way back in '69. Current SI code and STM standards no longer mention grade 33. However, sa atin, sa Pilipinas, common pa rin yan. So there have been discussion lately about it since current SI codes only mention grade 4 and 60 for structural components, asking guidance and clarification. So, yun yung sabi ko na pag pag may gusto akong i-clarify na hindi ako siyempre lalo na for example nung dumating ako dito hindi ako sanay sa ano, or hindi familiar sa building code nila. So, every time na may question ako saan or may nalilito ako sa provision kasi di ako familiar, mag-email ako sa mga ano, committee. So, ito, in-email ko talaga ang ECI kung ano talaga ang ano nila, para makuha ko lang ang sense nila, yung opinion nila, kung ano talaga ang ano, kung guidance ba or i-clarify yung ano, paggamit ng 33. So, ito yung reply nila. So, nag-reply sila February 9. Um, Ngayon ko lang 'to nagawa ng video kasi nung natanggap ko ito yung ano nila by February 9, hinihintay ko kasi yung email ng ESTM o yung reply ng ESTM. Ang ESTM, nag-email ako, ang reply niya kasi is sa ano kasi dun, sa inquiry lang kasi dun sa web. So, ang sabi niya, nag-reply siya na, ano, technical daw yung tanong, so i-refer niya sa committee. Kasi gano'n naman yun, mayroong magre-receive ng mga email tapos i-forward yan kung sino yung in charge kasi sa dami ba namang ano, committee yan. Halimbawa sa ECI, marami yan, ECI 318, yung sa Building Code Requirements, isang committee lang yan. May marami pa yang ECI committee, marami yan. The same sa ESTM. So, hinintay ko sana kasi para isahin ko na lang. Pero ewan ko lang kung kailan sila mag-reply na yung ano, kasi finward pa niya sa ano, sa technical committee. So ito yung ano, ah, hindi ko na lang ano, i-interpret yung ano, hayaan ko na lang kayo kung na basahin yung ano or interpret yung opinion, na. Ang gusto ko lang ma-clarify dito is, first is, ito disclaimer ng ECI. So, para klaro lang na, ah, please note, this is not an official ECI interpretation. So, siyempre 'pag magtanong ka kasi sa mga ano, unless yung sagot nila is nandun sa provision mismo, hindi yan ma-considered na ano, na, final na statement ng ECI or any code. Ano lang yan, mga opinion lang yan ng mga committee members. So, ito yung pinoint out niya. Sabi niya na, "Please note that this is not an official ECI interpretation. The institute shall not be liable for any loss." So sabi ko, nag-reply pa kasi ako, sabi ko, "I understand the disclaimer." Ang sa akin lang naman is, gusto ko lang malaman yung sense ng ano, ng ng committee. And then sabi niya na, ito, "Reference to this response shall not be made in any contract document." So, um again, reminder sa makakabasa nito or makakapanood nito na ang reply nila dito is parang opinion lang at hindi official unless nandun mismo sa code. Tapos ito is not ECI is not in the practice of evaluating, analyzing, or recommending any design, repair, product, construction practice, or manufacturing practice, of course. So, ito yung ano, tapos siyempre, kung gusto mo ng mga ano, documents na 'pag member ka kasi marami ang mga ano, hindi ako member ng ECI pero member ako ng ASI, professional member ng ASI. So, meron akong mga mare-receive na mga ano, documents, mga
mga reports, pero sa ICI wala. So, meron silang ano kung gusto mo magpa-member. So, isa-isahin natin 'tong opinion nila. Sabihin ko lang opinion kasi hindi 'to official na ano, hindi 'to official na statement. So, sabi dito, since STM E615 and E706, itong ano, ang diferensya lang ng dalawa na 'to, ang E615 yun yung standard na bakal, 'no? Yun yung standard. Ang 706 yung weldable. So, 'pag mag-ano ka, mag-specify ka ng ano, ng bakal na weldable, yung A706 ang reference mo. So, ito yung ano nila. Since STM A615 and A706 do not include requirements for grade 33, it is difficult for us to specify exactly what the designers in the Philippines should use. If we applied this in the United States, it is likely that the project design would be rejected. However, if the designer in the Philippines is willing to get the product approved, a designer could use ECI 318, ito version 14, 19 or the revised 19 and 25 per version 1.10. Now, to obtain permission. So usually ito yung ginagawa kasi 'pag halimbawa ang ano ko dito is hindi ito applicable kasi, although wala ng provision tungkol sa grade 33 pero hindi naman kasi siya bagong product. Ginamit na siya dati, winidraw lang. Ito kasi na mga note is ito yung halimbawa merong provision tapos manufacturer ka, um, ano, in-screenshot ko yung ano, 1.0 ito. Ito yung approval of special systems of design, construction, alternative construction materials. Ito yung may provision halimbawa kailangan mo ng anchor, tapos may mga manufacturers, for example, tingnan natin yung ano, ano bang common na ano bang common na ano sa atin, na pareha, ah, healthy, 'di ba? May healthy products. So, si healthy HUS anchor. Halimbawa ito, 'pag titingnan mo yung ano, titingnan mo 'to, ang technical mga documents nito may makalagay yan na ano, um, in conformance with certain, testing. Tapos ang usually na mag-ano dito or sa US ay yung approved na mag-evaluate yung ICC.ES. Tingnan natin yung ano, concrete accessories, post-installed features. Meron yang mga ano eh. Ito. Ito. Ito yung usually 'pag may mga product kasi nasabi dito ni Jonas nung nag-usap kami, sabi ko na, um, ito yung gap kasi na mayroon siyang may lateral restraint yung hollow block na hindi naka-directly attached sa masonry pero meron siyang parang dowel. Sabi ko, ito puwede ano, meron yang gap tapos ito yung gagamitin mo, sabi niya. 'Di ano lang naman yan sa manufacturer daw para maibenta yung ano, hindi baliktad yan. Usually 'pag ang mga manufacturer, maghahanap yan ng paraan na mag-create mag-ano, yun yung sa R&D, um, mag-ano yan, mag-research yan. Mga product kung anong maisipan nila na pang-ano, pang-ano ba, halimbawa sa connector, na mas easy ang connection, based pa rin sa ano, provision ng code. So ang gagawin lang nila is mag-invent sila ng mga connector tapos ipa-approve. Pero, halimbawa nito, so kung titingnan niyo ito, tested and evaluated according to AC-193. So, yung ano lang nila, ang panlaban lang nila para ma-allowed sila na ibenta yung mga product nila is kailangan tested yan. So, ano yung AC-193? Yan yung sa ano, yung sinabi ko kanina na, um, yung nagti-testing ng ano, ICC.ES. .ES, ito yung gumagawa ng mga evaluation. So lahat ng mga or hindi naman lahat pero sa US ito yung approved na ano nila. 'Pag may mga ano 'yan, may mga product na i-introduce sila na bago, dapat ano, papasa muna sa ano dito, sa evaluation nila bago ma-approve 'yan. At saka tatanggapin ng building official kasi hanapan 'yan ng ano, eh, evaluation report.
So, ano ba yung AC ano 'yan, AC-193, AC-193, oh, ito. So, ito yung ICCES EC-193, Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements. So, ang ICC mismo sila yung gumagawa ng standard. So, yung kung sinong gustong mag-manufacture ng product na mechanical anchor sa yung mga Hilti, yung mga expansion bolt, kailangan ma-meet nila ang requirements dito para allowed sila ibenta. So, yun lang yung ano, yun yung parang pinaka-ano dito na sinabi niya na kailangan na ano, itong 1.10 sa ICI na ipa-approve mo sa ano, sa building official para i-accept yung ano. Although ang ito para sa mga bago, ang sitwasyon kasi natin is ang ano lang niya is posible na ipa-approve mo rin. Pero parang approve naman yan dati. Mayroon naman siguro yung mga approval sa atin dati. Yung paggamit ng grade 33 na rebars. Wala ka nga lang makita ngayon kasi siyempre hindi na. So ito yung ano niya. In any case, so ito yung ano, sabi niya, in any case, if the designer in the Philippines were to use grade 33, we would expect that most of the calculations in the code would be relatively conservative. So kung grade 33 ang ano mo, gagamitin mo, yung mga provision doon sa ano, conservative. If designer used an FY of 33,000 PSI. Pero ang pinoint out niya is ito, note that there are some assumptions within the code na ang ina-assume is grade 33 or 60 ang reinforcement bar based on AC615 or AC606 elongation requirements. Kasi may mga ano yan yung sa strain ng bakal. Now, anong diferensya ng dalawa? Ito, ang sabi niya, grade 33 may perform slightly different and the user would need to be certain that any differences in elongation performance were not great enough to cause great concerns due to cracking and deflections. So, yun yung punto ko sa ano, sabi ko na hindi yan bagsak pero ano, kasi dinidesign yan. As long as ma-consider lahat, walang problema kung gagamitin mo ng ano. So, ano din, i-clarify ko lang sa mga hindi mga engineer or non-technical na ano, wag niyong i-attempt na ano 'to, interpret kasi technical talaga 'to. So, kung maaari, wag basta-basta gumamit ng ano hanggang hindi approve ng ano. Kaya nga ang sabi ko dun sa ano, sa post ko na hindi mali ang gumamit ng grade 33. Ang mali kung 40, no, grade 40 or 60 ang sa design assumption na nakalagay sa specs tapos grade 33 ang gagamitin mo, ayun yung mali. Pero kung ang design assumption is 30 na, 33, eh di okey lang. So ano ba yung, um, elongation na sinasabi? So ito yung ano, now ang A15, grade yield strength 33,000 PSI, ang elongation niya is 17 to 23%, no? 17 to 23% versus ito 11 to 12. So 17, no? 17 to 23 versus 11 to 12. So ibig sabihin mas ano, mas, 'pag i-stretch mo yung bakal mas hahaba ng ano, mas hahaba yung grade 33 versus ano, yung grade 40. Lalo na kung grade 60 o 7 to 9. So, um, iba-iba kasi yung ano, elongation. So, yun yung ano niya, concern niya na kailangan i-check pa rin kasi iba yung elongation niya na ano, halimbawa mayroon kang 12 inches, no? 12 inches na bakal. So, ito yung magiging ano niya, 8 lang yata yung basihan dito sa ano, grade 48, 8 inches. But anyway, for the sake of discussion, halimbawa 12 inches times 11 to 12%, yun yung paghatakin mo siya, hahaba siya ng additional na 11 versus kung 33, hahaba siya ng additional 17%. So, mas ma-stretch ng ano, mas ma-stretch pa yung grade 33. So, anong epekto niyan? Yun yung ano niya, point niya na um, ma-check yung ano kasi baka ano yan is ang mangyayari is yung crack at saka deflection. Kasi parang masyadong ductile yung ano.
yung yung anong tawag dito, yung bakal. So, like I said, as long as ma-consider lang lahat, walang ano yan, walang ano yan, walang problema. Like I said, ang mali lang kung grade 60 or 40 ang sa design specs tapos ang 33 ang gagamitin mo, yun yung mali. So, ito yung last na ano niya, statement opinion niya. So, note that the engine designer in the Philippines would have an advantage over designer from the US with regards to this material simply due to experience. So, siyempre, imagine, no, STM has not been used here, ibig sabihin sa US for 50 plus years. So, isipin mo, 1969. So, ano, like 57 years na, no? Wala sa market yung ano, tinanggal na. So, yun ang ano, yun yung diferensya lang kasi wala na kasi ang sa code sinabi ng NSAP or sa ECI na shall conform to ano, shall conform to ESTM E615 or E706. Wala ka talagang makikitang 33 kasi 57 years na wala na sa circulation yung ano, kasi wini-withdraw nga. So, yun lang yung punto ko na kasi parang ang ano kasi which is okay lang naman kung i-file by the code talaga siya pero like I said sa mga comments ko dati na 'pag ano kasi minsan di mo talaga maiwasan na may mga kailangan kang adjustment sa site or i-adapt mo yung, material availability. So, mag-design ka i-consider mo talaga kung anong mga materyal yung available. Halimbawa nga sabi ko dati na dito ang gagawin ko from time to time pupunta ako ng hardware, tingnan ko yung ano yung mga available na connector para 'pag mag-specify ako, sasabihin ko lang. Kasi minsan magtatanong yan lalo na 'pag mga DIY lang, magtatanong yung mga kliyente sabi, "Saan 'to makikita, saan 'to mabili?" Sabihin ko lang kung nandun sa ano, tindahan. Tapos kung wala, 'pag ano, kung i-contact ko yung ano, may contact kasi ako yung sa Simpson Strong Tie, yun yung mga common na connector dito sa mga wood construction. May contact ako sa ano, sa, yung sa area na representative nila. Sabihin ko na ano, "Uy, um, i-ano, kailangan available 'to sa market kasi mahirapan ako mag-specify nito kung wala sa tindahan dito." So, mag-ano sila, maglagay sila ng ano, mga materyal. Problema kasi okay lang kung mga malalaking construction kasi pag-order yan, isang isang orderan lang yan dun sa malaking city, eh, dito maliit na city, hindi lahat available. So yun nga, kailangan mong mag-adapt. So minsan sa pag-connect may specify ako na hanger tapos hindi available. Ang or mga column cap, ang usually ang gagawin ko is mag-specify ako ng product, sasabihin ko na, use Simpson, shall we say, CCO 66, mga ganyan na mga koneksyon. Tapos after diyan, lalagyan ko talaga ng or approve equal. Ang ibig sabihin is pwede ka bumili dito kung hindi mo 'to makita, pwede kang mag-fabricate ng similar diyan or other connection na mag-propose sila na ito yung gagamitin mo tapos pa-approve sa amin. So yun lang naman yung ano. Same applies to rebar. So kaya nga kung ang available sa ano sa location ng project is 33 lang o di i-adjust mo yung ano, wag mo lang palitan ng hindi alam ng engineer. Kailangan na-consider yan kasi siyempre i-analyze yan ulit. So, I hope, klaro na at saka, kayo lang din i-interpret niyo lang yung sinabi ng ano, ng ECI para kung ano yung interpretation niyo baka iba din yung interpretation niyo sa sinabi niya. Pero like I said, this is just an opinion from ECI hindi to, official na statement nila. So, kung ano yung nasa code yun yung ano, yun yung official. Pero 'pag mga ganito lang, mga opinion lang 'to ng mga committee members. Anyway, siguro ano na, um, ma matapos na 'tong issue na 'to. Sige, ba-bye.